Yan, isang mapagpalang hapon po ulit sa bawat isa po sa atin. Yan, welcome po ulit sa everyday Bible study po natin every 4 p.m. po ng hapon. Yan, kumusta na po ba yung mga milyonaryo na after ng camping, nag-declare sila na sila ay pagpapalain ng Panginoon. Amen po. At kamusta po ba tayo? Almost 2 weeks na po or 1 week nakakalipas after po ng camping natin. Alam ko po marami po sa atin ay maraming nautunan sa mga testimony po ng mga pastor po natin ng mga nakarang araw. Alam ko po sa bawat isa po sa atin may mga bagay na nautunan tayo at na-encourage tayo kung ano ba yung mga bagay na pinagdaanan po ng mga pastor natin bago po sila makarating sa camping. Amen po. Nag-testimony po si Pastora Dev, si Pastora Trixie, Pastora Sheila, Pastora Joy, at yung mga ibang pastor pa po natin. At alam ko po na sa bawat isa po sa atin, may mga testimony tayo na bago natin o bago tayo nakarating sa camping. Amen po. Alam ko po sa bawat isa po sa atin, masabi mo na sulit lahat ng sakripisyo mo bago mag-camping nung time na ikaw ay nandun na sa campsite. Amen po. Lahat po tayo ay maraming natutunan. Lahat po tayo maraming naunawaan. At sa bawat isa po sa atin, nawa po tayo lahat ay patuloy na pinagpala ng Panginoon hanggang ngayon. Bit-bit natin yung aral na itinuro ng mga pastor natin nung camping. Amen po. Sa akin po, personal, gusto ko rin pong i-share sa inyo ano ba yung mga bagay na nangyari bago po kami makarating sa camping. Amen po. Siyempre sa bawat isa po sa atin tulad ng mga testimony ng mga pastor natin, ano ba yung mga bagay na pinag-pray namin, ano ba yung mga bagay na pinag-faith namin upang yung mga kaluluwa ay may dala namin upang maka-fellowship po ang bawat isa po sa atin. Dito po, sa lugar po ng Candelaria, maging sa Lucena, kami po ay 5 na pumunta po ng camping, ng campsite. At alam niyo po, sa grace po ng Lord, sa bawat testimony po ng kapwa ko lingkod, bawat testimony po ng bawat miyembro po dito, naniwala po kami na kaming lahat ay pinagpala ng Panginoon spiritually. Amen po. At alam ko po sa bawat isa po sa atin, tayo rin po ay lubos na pinagpala ng Panginoon spiritually noong time na natutunan natin kung paano mas extend pa yung faith natin. Amen po. At noong time po na to, bago po mag-camping, nagkakaroon po kami ng struggle sa mga trabaho po ng mga miyembro. Amen po. Alam ko po lahat po tayo, marami dito nakarelate kasi siyempre, may mga tao dito na hindi naman lahat pinayagan agad. Amen po. May mga nabasa ko nga po sa post ng Rema Philips, meron doon na kabataan na pinaglaban niya yung faith niya. Amen po. At hindi naman siya nabigo dahil doon sa pinaglaban niya, doon sa faith na pinaglaban niya sa Panginoon. Alam niyo po, hindi naman po siya nabigo eh. Kumbaga, nandun na mas lumalim pa siya sa Panginoon. At tulad po dito, meron po isang kabataan dito na nagtatrabaho din. Tulad po noon, hirap din po siya na payagan nung team leader nila. Kasi sabi nila, mas kailangan tayong magtrabaho sa time na yon. Ngayon po, sabi ko sa kanya, nandito ako para sabihin sa'yo yung palaga ng camping. Pero yung desisyon ay nasa iyo. Yung desisyon na yan, kung magpapaiwan ka dito, kung ano yung makukuha mo doon, higit naman yung mawawala sa iyo kapag hindi ka sumama ng camping. At alam niyo po, almost 2 weeks po siyang kino-convince. Sabi ko, maraming mawawala sa iyo kapag hindi ka sumama ng camping. Akala mo lang, madadagdagan ka kasi magtatrabaho ka, yes. Magkakaroon ka ng sahod, hindi ka magkakaroon ng penalty, hindi ka magkakaroon ng absent. Pero hindi natin alam na kapag umabsent pala tayo sa camping, higit na mas mawawala sa atin yung mas maraming bagay. At tulad po noon, nung time po ng camping,
Sunday po noon, kinabukasan naalis ako. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, nakapag-desisyon ka na ba? Alam niyo po, sabi sa kanya ng leader niya, ng team leader niya, hindi pwedeng umabsent. Pero sabi niya, sasama po ako ng camping. Glory to God po dahil nakasama po siya ng camping. Marami po siyang kinukwento sa akin na ito po yung mga bagay na mas kailangan niyang mas matutunan pa. Sabi niya, isa sa number 1 na natutunan niya ay yung partnership. O ano yung kahalagahan ng partnership sa bawat isa po sa atin. At glory to God po dahil nung pag-uwi niya, sabi niya, hindi mo na ako papasok. Kinabukasan na po ako papasok. At pag-uwi po, pagpasok niya po kinabukasan, parang wala naman pong nangyari. Hindi po pagpasok niya po sa trabaho niya, hindi man siya kung bakit siya nawala, umabsent ng ilang araw. Kundi after po noon, tuloy-tuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Amen po. Sa bawat isa po sa atin, tulad po nung pinost ng Rema Pills, may mga trials tayong daratnan bago dumating o bago mag-camping. Pero ito yung bagay na tinitingnan ng Diyos kung siya ba'y pipiliin mo. Amen po. Sabi nga po ng Hebreo, diba po, Hebreo 10:25, huwag mong kalitan dumalo sa mga pagtitipon tulad ng nakasanayan na ng iba. Amen po. Sali, magpalakasan kayo palagi. Isa sa mga bagay po doon na sabi po ng Panginoon na ang mga gathering na yan ay isa sa pinakamahalagang bagay na gusto sa atin ng Panginoon na mas i-priority natin. Amen po. Glory to God po dahil sa bawat isa po sa amin, sabi nga po ni Pastor Boy, ngayon, konti na lang yung nagtitinda po ng peanut butter. Amen po. Glory to God dahil ang mga lingkod po ng Panginoon ay nag-level up na. Amen po. Nung time ko po, nung time ng 2018, 2017, yan po yung kalakasan ng peanut butter Pero ito po yung time na kung saan ang mga lingkod po ng Diyos ay nakikita natin na pinagpala na po ng Panginoon. At sa amin po, bilang lingkod po ng Diyos at bilang worker po, magtatanong ka sa Panginoon, Lord, sa nakukuha ng pang-campi namin. Kasi kami po ay may allowance, pero doon tuturuan ka ng Diyos kung paano mag-pay. Kasi sa panahon po ngayon, sabi nga po ng mga iba, ang libre na lang ngayon, hangin. Kaya kailangan mo mag-pay sa Panginoon. Na dalawa po kami ng kasama ko, na Lord, saan namin kukuhanin yung 4,000 na kailangan namin. Amen po. Kasi hindi pwede na hindi ka full payment. Kailangan maging halimbawa ka sa mga miyembro mo na kahit ikaw naglilingkod sa Diyos, ipakita natin na ang Diyos hindi nagkukulang sa bawat isa. Glory to God po dahil may mga tao po nagtanim, may survive po namin yung campi po namin. Glory to God po dahil tunay nga na ang Diyos mas tapat siya doon sa tapat na naglilingkod sa Kanya. Sabi nga daw po ba ni Pastor Boy, sabi niya, fully furnished. Wala kang ibang hahanapin. Habang ikaw ay naglilingkod, andyan na lahat ng kailangan mo. Diyan sa field o diyan sa lugar na kung nasan ka, habang naglilingkod ka dyan, wala ka na ibang hahanapin. Kasi lahat ng kailangan mo ay nandyan na. Amen po. Lahat ng kailangan po natin ay nandyan na. Kaya wala ka na ibang hahanapin pa. May mga time na bakit, sabi nga rin Pastor Boy, bakit may mga time na ang tingin natin hindi nawawala yung mga problema natin. Dahil po, isa sa mga sinabi niya, yung kulang tayo sa panalangin. Amen po. Sa time na kulang ka na sa prayer, hindi mo na makikita kung ano yung handang ibigay sa iyo ng Panginoon. Yung tatlong bagay na yan, once na wala na sa iyo, once na hindi mo na nararamdaman ng Panginoon, hindi mo na nakaka-fellowship ang Panginoon, alam niyo po, hindi natin mararanasan yung fully furnished na pangako niya po sa atin. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, na naglilingkod sa Panginoon, ang gusto ng Diyos, maranasan mo yung fully furnished na tinutukoy niya. Amen po. Sa bawat isa po sa atin, darating tayo sa trial, darating tayo sa mga pagsubok, pero ang gusto ng Diyos, manatili ka nakatingin sa Kanya.
Sabi nga po sa Hebreo chapter 12 verse 2, sabi niya po dito, ito natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus, hindi niya ito kinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya, at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, laging sa akin sinasabi ito ni Pastora Leia. Amen po. Isa sa mga bagay na lagi na-remind po sa amin ng district namin ay yung look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito po yung lagi na-remind sa amin ng district namin na kung saan ang titignan mo habang naglilingkod ka, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi ang Panginoon na tumawag sa iyo sa lugar na yan, ang siyang magbibigay ng pagpapala sa iyo. Amen po. Ngayon po, sa bawat isa po sa atin, ano ba yung mga bagay na kailangan natin gawin o yung mga bagay na ginawa po namin para makasurvive po, umarating po namin yung campsite. Sa bagay po dito, ang isa lang po ang tinignan namin, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po. Sabihin ng iba, imposible sa isang likod ng Diyos, lalo na kung allowance na natatanggap mo, yung makapag-provide ka. Pero sabi nga po doon, ang titignan mo, hindi yung kasama mo. Ang titignan mo, yung Diyos na tumawag sa'yo, dyan sa paglilingkod na yan. Amen po. At iniwala po ako na lahat po tayo ay lubos na pinagpala po ng Panginoon. Sa bawat isa po sa atin, alam ko po na tayong lahat ay na-remind, na-correct, naturuan ng Diyos at patuloy na tinuturuan po ng Panginoon o ano yung mga bagay na gagawin po natin. Amen po. At tulad nga po noon, sa isa sa mga bagay na personal ko po natutunan, walang iba kundi yung extend mo yung faith mo. Dapat huwag kang makontento sa kung ano yung meron ka ngayon. Dapat mas malawak o mas extend mo yung pananampalataya mo. Kasi kung ang Diyos nakakausap mo ng personal, isa lang ang sasabihin niya. Higit pa dyan yung gusto kong ibigay sa'yo. Higit pa dyan yung gusto kong ibigay sa atin ng Panginoon. Pero bakit hindi natin makuha? Kasi hindi natin makita o hindi natin magawa yung mga bagay na pinapagawa niya po sa atin. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, may mga bagay na ipinapagawa po sa atin ng Panginoon after po ng camping. Amen po. May mga bagay na itinuturo sa atin ng Diyos after po ng camping. Ang sabi ng Diyos, sabi po ng mga lingkod ng Panginoon at sabi ng mga pastor po natin, bigyan mo ng dahilan ng Diyos para mas pagpalain ka. Amen po. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, yung pananalangin po natin, ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng extra mile. Sabi niya, go to extra mile. Sabi niya, kung ito lang yung kaya mong gawin ngayon, higitan mo pa. Kasi kung ito lang yung ginagawa mo, yan lang yung makukuha mo. Pero kung hihigitan mo pa yung bagay na ginagawa mo ngayon, hihigatin din ng Diyos kung ano yung bagay na nakukuha mo ngayon. Noong time po na ako po yung nasa Pangasinan, yung sa mga number 1 po na alala ko na tinuro sa amin ni Pastor Marlon Castillo, kung gusto mo makaabot doon sa dulo, kailangan ang gas mo laging full tank. Kung gusto mo makarating doon sa paroroonan mo, dapat ang gas mo laging full tank. Kasi kung hindi full tank yung gas mo, hindi mo mapupuntahan yung gusto mong paroonan. Ano po yung sabihin nun? Kung gusto mo maabot yung goal mo, kung gusto natin maabot yung goal natin, kailangan puno tayo lagi ng panalangin at puno tayo lagi ng presensya ng Panginoon. Kasi ang anointing na yan, o yung anointing na binibigay po sa atin ng Panginoon, ang siya magtuturo po sa atin. Ayun, glory to God po, dahil sa bawat kasama ko po, ay mas natutunan po nila na masigit pang magbigay kaysa dun sa tumatanggap sila. Sabi nga po nila, masabi nila na pinagpala sila ng Panginoon, masabi lang nila na sila ay pinagpala ng Diyos kung mas malaki yun na ibibigay nila sa gawain ng Panginoon.
At glory to God po dahil ang bawat isa po sa kanila ay nag-commit pagdating po sa partnership at maging sa tithes. Amen po. At tayong lahat po ay na-bless sa mga testimony ng mga pastor po natin. At ang bawat isa po sa atin, ang ginagawa mo o yung paglilingkod ng ginagawa mo ay hindi magiging kasayangan kung ito ay ginagawa mo para sa Panginoon. Kung ito ay magiging walang halaga kung bagay na ginagawa mo ay para sa kasama mo o para sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Ang bawat ginagawa po natin o yung mga bagay na gagawin pa lang po natin, gawin po natin ito dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos. Gawin natin ito dahil alam natin na ang bawat sakripisyo natin ay hindi nasayang sa harapan po ng Panginoon. Amen po. Ngayon, sabi niya doon, fully furnished. Sabi niya, lahat ng kailangan mo habang naglilingkod ka, pagkakaloob ko sa iyo. Paano natin makukuha po ulit to? Sabi niya doon, kailangan puno tayo ng presensya ng Diyos para makuha natin yung mga bagay na to. Amen po. At sa bawat isa po sa atin, nawa po ng bawat isa ay maraming natutunan ng camping at marami po tayo na i-share sa mga kasama po natin na hindi nakasama po ng camping. At mas maging kalakasan tayo nila na darating yung time na sila din, alam niyo po yung goal po namin dito. Sabi ko po sa kanila, dapat yung mga hindi nakasama ng camping, darating yung time, dapat hindi tayo papayag na hindi na sila kasama. Hindi na tayo papayag na tayo lang yung kasama. Kasi bakit po? Kasi gusto namin na sila rin, maranasan nila kung paano kumilos ang Diyos na magkakasama ang mga lingkod niya. Amen po. Salamat po sa time na pinagkaloob nyo at nawa po lubos tayo pinagpala ng Panginoon. Kaya sige po tayo po ay manalangin at yumuko. Hallelujah, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Sir, nagpapasalamat kami dahil sa almost 2 weeks, Panginoon, ng camping namin, nakalipas ang camping, O Diyos. Lord, patuloy na Ikaw yung nag-remind sa amin, patuloy nagpaalala sa amin kung ano yung mga bagay na kailangan namin gawin. Lord, dalangin nga namin, O Diyos, na higit na mas pagpalain mo pa yung mga tao na nanatiling sumusunod sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na lubos sa pagpalain mo, O Diyos, yung mga tapat na naglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga manonood at ang bawat isa, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang hapon po ulit sa mga milyonaryo na kapwa ko ang manggagawa sa Panginoon. Yan, magandang hapon po ulit and God bless po.